Ikalawang Hari Kapitulo 16. Ang paghahari ni Ahaz sa Juda. Naging hari ng Juda ang anak ni Jotham na si Ahaz ng 17 taon ng paghahari ng anak ni Remaliah na si Pekah sa Israel. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos, hindi katulad ng ginawa ng kanyang ninuno na si David. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga naging hari ng Israel, at kahit ang kanyang anak ay inihandog niya sa apoy. Ginaya niya ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nag-alay siya ng mga handog at nagsunog ng mga insenso sa mga sambihan sa matataas na lugar, sa ibabaw ng bundok at sa ilalim ng bawat malalagang punong kahoy. Nakipaglaban sina Haring Rezin ng Aram at Haring Pekah ng Israel kay Ahaz. Nilusob nila ang Jerusalem pero hindi nila ito nasakop. Nang panahong iyon, nabawi ni Haring Rezin ng Aram ang Elat sa pamamagitan ng pagpapalayas niya sa mga mamamayan ng Juda. At pumunta ang mga Arameo roon para manirahan at doon sila nakatira hanggang ngayon. Nagsugo ng mga mensahero si Ahaz para sabihin kay Haring Tiglath-Pileser ng Assyria, "Lingkod mo ako at kakampi. Iligtas mo ako sa mga kamay ng hari ng Aram at ng hari ng Israel na lumulusob sa akin." Kinuha ni Ahaz ang pilak at ginto sa templo ng Panginoon at mga kabangyaman sa palasyo at ipinadala ito bilang regalo sa hari ng Assyria. Pumayag ang hari ng Assyria sa kahilingan ni Ahaz, kaya nilusob niya ang Damascus at sinakop ito. Dinala niya sa Kir ang mga naninirahan dito bilang mga bihag at pinatay niya si Rezin. Pagkatapos, pumunta si Haring Ahaz sa Damascus para makipagkita kay Haring Tiglath-Pileser ng Assyria. Nang naroon na siya, may nakita siyang altar. Kaya pinadalhan niya ang paring si Uriah ng plano ng altar kasama ang mga detalye sa paggawa nito. Gumawa si Uriah ng altar ayon sa plano na ipinadala ni Ahaz at natapos niya ang altar bago makabalik si Ahaz galing Damascus. Pagdating ni Haring Ahaz mula sa Damascus, nakita niya ang altar. Lumapit siya dito at nag-alay ng handog na sinusunog at handog na pagpaparangal at ibinuhos niya sa altar ang handog na inumin at winisikan ng dugo ng hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos, tinanggal niya ang lumang tansong altar na nasa presensya ng Panginoon. Ito ay nasa pagitan ng bagong altar at ng templo ng Panginoon at inilagay niya ito sa bandang hilaga ng bagong altar. Inutusan niya ang paring si Uriah, "Gamitin mo ang bagong altar para sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog tuwing umaga at mga handog ng pagpaparangal sa Panginoon tuwing gabi. Gamitin mo rin ito sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog at handog ng pagpaparangal ng hari at ng mga tao, pati na rin ang kanilang mga handog na inumin. Iwaisip mo sa bagong altar ang dugo ng handog na sinusunog at ng iba pang mga handog. Pero gagawin kong lugar na aking dalanginan ang tansong altar." At ginawa nga ng paring si Uriah ang lahat ng iniutos ni Haring Ahaz sa kanya. Pagkatapos, inalis ni Haring Ahaz ang mga dingding ng kariton at mga planggana na nasa ibabaw nito. Inalis rin niya ang malaking kawan ng tubig na tinatawag na dagat sa likod ng mga tansong toro at inilagay ito sa patungang bato. Para masiyahan ang hari ng Assyria, inalis ni Ahaz sa palasyo ang bubong na ginagamit kung araw ng pamamahinga at isinara ang daanan ng mga hari ng Juda papasok sa templo. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ahaz, at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Ahaz, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Hezekiah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ikalawang Hari Kapitulo 17. Ang paghahari ni Hoshea sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Elah na si Hoshea ng 12 taon ng paghahari ni Ahaz sa Juda. Sa Samaria siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 9 na taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasensama ng ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Nilusob ni Haring Shalmaneser ng Assyria si Hoshea at natalo niya ito, kaya napilitang magbayad ng buwis taon-taon ang Israel sa Assyria. Pero nagplano si Hoshea laban sa hari ng Assyria sa pamamagitan ng paghingi ng tulong kay Haring So ng Ehipto para makalaya sa kapangyarihan ng Assyria. Hindi na rin siya nagbayad ng buwis katulad ng ginagawa niya taon-taon. Nang malaman ng hari ng Assyria na nagtraidor si Hoshea, ipinadakip niya ito at ipinakulong.
Pagkatapos, nilusob ng hari ng Assyria ang buong Israel. Sa loob ng 3 taon, pinaligiran niya ang Samaria. Nang ika-9 na taon ng paghahari ni Hoshea, sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria at dinala ang mga taga-Israel sa Assyria bilang mga bihag. Tinatira niya sila sa lungsod ng Hala, sa mga lugar na malapit sa ilog ng Habor sa Gozan at sa mga bayan ng Media. Nangyari ito sa mga taga-Israel dahil nagkasala sila sa Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto at nagpalaya mula sa kapangyarihan ng Faraon na hari ng Ehipto. Sumamba sila sa mga Diyos-dayosan at ginaya nila ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Sumunod din sila sa kasuklam-suklam na pamumuhay ng mga hari nila. Palihim din silang gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon na kanilang Diyos. Gumawa rin sila ng mga sambihan sa matataas na lugar sa lahat ng bayan mula sa pinakamaliit na barangay hanggang sa malalaking napapaderang lungsod. Nagpatayo sila ng mga alaalang bato at mga posting simbolo ng Diyos ang si Asher sa ibabaw ng bawat matataas na burol at sa ilalim ng bawat malalagang punong kahoy. Nagsunog sila ng mga insenso sa bawat sambihan sa matataas na lugar katulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Gumawa sila ng mga kasuklam-suklam na bagay na nakapagpagalit sa Panginoon. Sumamba sila sa mga Diyos-dayosan kahit na sinabi ng Panginoon, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-dayosan. Paulit-ulit na nagpapadala ang Panginoon ng mga propeta para bigyang babala ang Israel at ang Juda. Itigil ninyo ang mga kasuklam-suklam ninyong ginagawa. Sundin ninyo ang mga utos ko at tuntunin ayon sa kautusan na iniutos ko sa inyong mga ninuno at ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Pero hindi sila nakinig. Matitigas ang ulo nila katulad ng mga ninuno nilang walang tiwala sa Panginoon na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang tuntunin ng Panginoon, ang kasunduang ginawa niya sa mga ninuno nila, at hindi rin sila nakinig sa mga babala niya. Sinunod nila ang mga walang kwentang Diyos-dayosan at sila ay naging walang kwenta na rin. Ginawa nila ang mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoon na ginagawa ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Itinakwil nila ang lahat ng utos ng Panginoon na kanilang Diyos. Gumawa sila ng larawan ng 2 guya at posting simbolo ng Diyos ang si Asher. Sumamba sila sa lahat ng bagay na nasa langit at kay Baal. Inihandog nila ang mga anak nila sa apoy. Sumangguni sila sa mga manghuhula, gumamit ng pangkukulam at ipinagbili ang sarili nila sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon, at ito ang nakapagpagalit sa kanya. Galit na galit ang Panginoon sa Israel kaya pinalayas niya ang mga ito sa harapan niya. Ang lahi lang ni Juda ang natira sa lupain. Pero kahit ang mga taga-Juda ay hindi rin sumunod sa mga utos ng Panginoon na kanilang Diyos. Ginawa rin nila kung ano ang mga ginawa ng mga taga-Israel. Kaya itinakwil ng Panginoon ang lahat ng mamamayan ng Israel. Ibinigay niya sila sa mga kaaway nila bilang parusa hanggang sa mawala sila sa kanyang presensya. Nang ihiwalay ng Panginoon ang Israel sa kaharian ni David, ginawang hari ng mga taga-Israel si Jeroboam na anak ni Nebat. Hinikayat ni Jeroboam ang mga taga-Israel sa pagtalikod sa Panginoon at siya ang nagtulak sa kanila sa paggawa ng napakalaking kasalanan. Nagpatuloy sa pagsunod ang mga taga-Israel sa mga kasalanan ni Jeroboam at hindi sila tumalikod dito, hanggang sa pinalayas sila ng Panginoon sa kanyang harapan, ayon sa babala niya sa kanila sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Kaya banihag ng Assyria ang lahat ng mamamayan ng Israel at doon sila nakatira hanggang ngayon. Nanirahan ang mga taga-Assyria sa Israel. Nagpadala ang hari ng Assyria ng mga tao mula sa Babylonia, Kota, Ava, Hamat at Sepharvaim, at pinatira niya sila sa mga bayan ng Samaria para palitan ang mga Israelita. Sinakop ng mga taga-Assyria ang Samaria at ang iba pang mga bayan ng Israel. Sa simula pa lang ng pagtira nila roon ay hindi na sila sumamba sa Panginoon, kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga leon para patayin sila. Sinabi ng mga tao sa hari ng Assyria, ang mga pinatira mo sa mga bayan ng Samaria ay walang alam sa kautusan ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya nagpadala siya ng mga leon para patayin sila dahil hindi nga nila nalalaman ang kanyang kautusan. Kaya, nagutos ang hari ng Assyria, pabalaykan sa Samaria ang isa sa mga pari na banihag natin. Hayaan niyo siyang magturo sa mga bagong nakatira roon kung ano ang kautusan ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya ang isa sa mga pari na banihag mula sa Samaria ay bumalik at tumira sa Bethel,
at tinuruan niya ang mga bagong nakatira roon kung paano sambahin ang Panginoon. Pero ang iba't ibang grupo ng mga taong ito ay patuloy pa rin sa paggawa ng sarili nilang mga Diyos-dayosan. Sa bawat bayan na tinitirhan nila ay nilalagyan nila ng mga Diyos-dayosan sa mga sambahan sa matataas na lugar na ginawa ng mga taga-Samaria. Ginawang Diyos ng mga taga-Babilonya si Sukkot-Bened. Sinamba ng mga taga-Kata ang Diyos nilang si Nergal. Sinamba naman ng mga taga-Hamat si Ashima. Sinamba ng mga taga-Ava ang Diyos nilang sina Nibhaz at Tartik. Sinunog naman sa apoy ng mga taga-Sepharvaim ang mga anak nila bilang handog sa Diyos nilang sina Adramelech at Anamelech. Sinamba nila ang Panginoon, pero pumili sila ng mga pari na mula sa kanila para mag-alay ng mga handog sa mga sambihan sa matataas na lugar. Kahit sinasamba nila ang Panginoon, patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-dayosan ayon sa kaugalian ng mga bansang pinanggalingan nila. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila ito. Wala silang takot sa Panginoon, at hindi sila sumusunod sa mga tuntunin, mga turo at mga kautusan na ibinigay ng Panginoon sa lahi ni Jacob, na pinangalanan niyang Israel. Gumawa ang Panginoon ng kasunduan sa mga Israelita, at iniutos sa kanila, huwag kayong samamba sa mga Diyos-dayosan o lumuhad sa kanila o maglingkod, o kaya ay maghandog sa kanila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila kong kapangyarihan at lakas. Ako lamang ang inyong sasambahin at hahandugan. Palagi ninyong sundin ang mga tuntunin, turo at mga kautusan na isinulat ko para sa inyo. Hindi kayo dapat samamba sa ibang Diyos. Huwag ninyong kalimutan ang kasunduang ginawa ko sa inyo at huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Sa halip, ako lamang ang sambahin ninyo, ang Panginoon na inyong Diyos. Ako lang ang magliligtas sa inyo sa lahat ng kaaway ninyo. Pero hindi nakinig ang mga taong iyon at nagpatuloy sila sa dati nilang ginagawa. Habang sinasamba ng mga bagong naninirahan ang Panginoon, sumasamba rin sila sa mga Diyos-dayosan nila. Hanggang ngayon ito pa rin ang ginagawa ng mga angkan nila. Ikalawang Hari Kapitulo 18. Ang paghahari ni Hezekiah sa Juda. Naging hari ng Juda ang anak ni Ahaz na si Hezekiah ng 3 taon ng paghahari ng anak ni Ela na si Hoshea sa Israel. Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Zacarias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, tulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Ipinatanggal niya ang mga sambihan sa matataas na lugar, ipinadurog ang mga alaalang bato at ipinagiba ang mga posting simbolo ng Diyos ang si Asher. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises, dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na Nehushtan ang tansong ahas. Nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Walang naging hari sa Juda na katulad niya, kahit ang mga nauna o mga sumunod pa sa kanya. Nanatili siyang tapat sa Panginoon at hindi siya tumalikod sa kanya. Sinunod niya ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises. Sumaka niya ang Panginoon kaya nagtagumpay siya sa lahat ng ginawa niya. Nagrebelde siya sa hari ng Assyria at hindi niya ito pinaglingkuran. Nasakop ni Hezekiah ang Philistia hanggang sa Gaza at mga hangganan nito, mula sa mga bantayang tore hanggang sa napapaderang lungsod. Nang 4 na taon ng paghahari ni Hezekiah, na siyang 7 taon ng paghahari ni Hoshea sa Israel, lumusab si Haring Shalmaneser ng Assyria sa Israel at sinimulang paligiran ang bayan ng Samaria. Pagkalipas ng 3 taon, ng 6 na taon ng paghahari ni Hezekiah at 9 na taong paghahari ni Hoshea, nasakop ng Assyria ang Samaria. Dinala ng hari ng Assyria ang mga Israelita sa Assyria at pinatira sila sa lungsod ng Hala, sa mga lugar na malapit sa ilog ng Habor sa Gozan at sa mga bayan ng Media. Nangyari ito sa mga taga-Israel dahil hindi sila sumunod sa Panginoon na kanilang Diyos. Nilabag nila ang kanyang kasunduan at hindi sumunod sa lahat ng utos na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises. Hindi nila pinakinggan o sinunod ang mga utos nito. Nilusob ng Assyria ang Juda. Nang 14 na taon ng paghahari ni Hezekiah, nilusob ni Haring Sennacherib ng Assyria ang lahat ng napapaderang lungsod ng Juda at sinakop ito. Kaya nagpadala ng mensahe si Haring Hezekiah sa hari ng Assyria sa Lachish, nagkasala ako sa pagrerebelde ko sa iyo. Ibibigay ko ang kahit anong hihilingin mo,
basta umalis ka lang dito sa amin. Kaya pinagbayad ng hari ng Assyria si Haring Hezekiah ng mga 10 toneladang pilak at 1 toneladang ginto. Ibinigay ni Hezekiah ang lahat ng pilak na nasa templo ng Panginoon at ang nasa kabangyaman ng palasyo. Ipinatanggal ni Hezekiah pati na ang mga ginto na nakabalot sa mga pintuan at hamba ng templo ng Panginoon at ibinigay niyang lahat sa hari ng Assyria. Ipinadala ng hari ng Assyria ang pinuno ng mga commander, mga punong opisyal, at ang commander ng mga sundalo niya. Kasama nila ang napakaraming sundalo mula sa Lachish para harapin si Haring Hezekiah sa Jerusalem. Tumigil sila malapit sa may daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag-iimbakan ng tubig kung saan naglalaba ang mga tao. Ipinatawag nila si Haring Hezekiah, pero ang pinaponte ng hari ay sina Eliakim na anak ni Hilkiah, na namamahala ng palasyo, Shebna na kalihim at Joah na anak ni Asaph, na namamahala ng mga kasulatan sa kaharian. Sinabi sa kanila ng commander ng mga sundalo, sabihin niyo kay Hezekiah na ito ang sinasabi ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sinasabi mong maabilidad at malakas ang mga sundalo mo, pero walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Sino ba ang ipinagmamalaki mo at nagre-rebel ka sa akin? Ang Ehipto ba? Ang bansang ito at ang hari nito ay parang nabaling. Tungkod na nakakasugat sa kamay kapag ginamit mo. Maaari ninyong sabihin na nagtitiwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos, pero hindi ba't ikaw din Hezekiah ang nagpagiba ng mga sambehan niya sa matataas na lugar pati ng mga altar nito? At sinabi mo pa sa mga nakatira sa Jerusalem at mga lungsod ng Juda na sumamba sila sa nag-iisang altar doon sa Jerusalem. Ngayon inaalok ka ng aking amo, ang hari ng Assyria. Bibigyan ka namin ng 2,000 kabayo kung may 2,000 ka ring mangangabayo. Hindi ka mananalo kahit sa pinakamababang opisyal ng aking amo. Bakit umaasa ka lang naman sa Ehipto na bibigyan ka nito ng mga karwahe at mga ngabayo? Iniisip mo bang hindi ako inutusan ng Panginoon na pumunta rito? Ang Panginoon mismo ang nag-utos sa akin na lusubin at lipulin ang bansang ito. Sinabi ni na Eliakim, Shebna at Joah sa commander ng mga sundalo, pakiusap, kausapin mo kami sa wikang Aramaiko, dahil naiintindihan din namin ang wikang ito. Huwag mong gamitin ang wikang Hebreo dahil maririnig ka ng mga taong nasa mga pader ng lungsod. Pero sumagot ang commander, inutusan ako ng aking amo na ipaalam ang mga bagay na ito hindi lang sa inyo at sa inyong hari kundi sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Magugutom at mauuhaw kayong lahat kapag nilusob namin kayo. Kaya kakainin ninyo ang inyong mga dumi at iinuman ninyo ang inyong mga ihi. Pagkatapos, tumayo ang commander at sumigaw sa wikang Hebreo, pakinggan ninyo ang mensahe ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ito ang sinabi niya, huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Hindi niya kayo mailigtas mula sa mga kamay ko. Huwag kayong maniwala sa kanya na magtiwala sa Panginoon kapag sinabi niya, tiyak na ililigtas tayo ng Panginoon, hindi ipapaubaya ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig kay Hezekiah. Ito ang ipinapasabi ng hari ng Assyria, huwag na kayong lumaban sa akin, sumuko na lang kayo. Papayagan ko kayong kainin ang bunga ng inyong mga ubasan at mga puno ng igos at inumin ang tubig sa sarili ninyong mga balon, hanggang sa dumating ako at dadalhin ko kayo sa lupain katulad din ng inyong lupain na may mga ubasan na magbibigay sa inyo ng bagong katas ng ubas at may mga trigo na magagawa ninyong tinapay, at mayroon ding mga punong olibo at mga pulot. Piliin ninyo ang mabuhay kaysa ang mamatay. Huwag ninyong pakinggan si Hezekiah. Inililigaw lang niya kayo kapag sinasabi niyang, ililigtas tayo ng Panginoon. May mga Diyos ba sa ibang bansa na nailigtas ang kanilang bayan mula sa kamay ng hari ng Assyria? May nagawa ba ang mga Diyos ng Hamath, Arpad, Sepharvaim, Hena, at Eva? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa mga kamay ko? Alin sa mga Diyos ng mga bansang ito ang nakapagligtas sa kanilang bansa laban sa akin? Kaya papaano may iligtas ng Panginoon ang Jerusalem mula sa mga kamay ko? Hindi sumagot ang mga tao dahil inutusan sila ni Haring Hezekiah na huwag sumagot. Pagkatapos, pinunit ni na Eliakim, Shebna, at Joah ang damit nila sa sobrang kalungkutan. Bumalik sila kay Hezekiah at ipinaalam ang lahat ng sinabi ng commander ng mga sundalo. Ikalawang Hari Kapitulo 19. Humingi ng payo si Haring Hezekiah kay Isaias. Nang marinig ni Haring Hezekiah ang balita, pinunit niya ang kanyang damit,
nagdamit siya ng sako para ipakita ang kalungkutan niya at pumunta siya sa templo ng Panginoon para manalangin. Pinaponte niya kay Propeta Isaias na anak ni Amoz sina Eliakim na tagapamahala ng palasyo, Shebna na kalihim at ang mga punong pari na nakadamit ng sako. Pagdating nila kay Isaias, sinabi nila sa kanya, ito ang sinabi ni Haring Hezekiah, ito ang panahon ng paghihirap, pagtutuwid at kahihiyan. Katulad tayo ng isang babae na malapit ng manganak na wala ng lakas para iluwal ang sanggol. Ipinadala ng hari ng Assyria ang commander ng kanyang mga sundalo para kutsain ang Diyos na buhay. Baka sakaling narinig ng Panginoon na iyong Diyos ang lahat na sinabi ng commander at parusahan ito sa sinabi niya. Kaya ipanalangin mo ang mga natira sa atin. Nang naipaalam na ng mga opisyal ni Haring Hezekiah ang mensahe kay Isaias, sinabi ni Isaias sa kanila, sabihin ninyo sa inyong amo na ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa narinig mong paglapastangan sa akin ng mga tauhan ng hari ng Assyria. Pakinggan mo, pupuspyusan ko ng espiritu ang hari ng Assyria. Makakarinig siya ng balita na magpapabalik sa kanya sa sarili niyang bansa. At doon ko siya ipapapatay sa pamamagitan ng espada. Muling nagbanta ang Assyria. Nang marinig ng commander na umalis na sa Lachish ang hari ng Assyria at kasalukuyang nakikipaglaban sa Libna, pumunta siya roon. Nang makatanggap ng balita si Haring Sennacherib ng Assyria na lulusubin sila ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, nagsugo siya ng mga mensahero kay Hezekiah para sabihin ito, huwag kang magpaloko sa inaasahan mong Diyos kapag sinabi niya, hindi ipapaubaya ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Makinig ka, narinig mo kung ano ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa halos lahat ng bansa. Nilipol sila ng lubusan, sa palagay mo ba makakaligtas ka? Nailigtas ba ang mga bansang ito ng Diyos nila? Ang mga lungsod ng Gozan, Haran, Rezeph at ang mga mamamayan ng Eden na nasa Telasar ay nilipol ng mga ninuno ko. May nagawa ba ang hari ng Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena at Eva? Ang panalangin ni Haring Hezekiah. Nang makuha ni Hezekiah ang sulat mula sa mensahero, binasa niya ito. Pumunta siya sa templo ng Panginoon at inilapag ang sulat sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, nanalangin siya, Panginoon, Diyos ng Israel na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin, kayo lang po ang Diyos na namamahala sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Nilikha ninyo ang kalangitan at ang mundo. Panginoon, pakinggan niyo po at tingnan ang mga nangyayari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni Sennacherib na lumapastangan sa inyo. Panginoon, totoo po na nilipol ng mga hari ng Assyria ang maraming bansa. Winasak nila ang mga Diyos-dayosan nila sa pamamagitan ng pagtapon ng mga ito sa apoy. Dahil hindi po ito mga totoong Diyos kundi mga bato at kahoy lang na ginawa ng tao. Kaya, Panginoon naming Diyos, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria, para malaman ng lahat ng kaharian dito sa mundo na kayo lang, Panginoon, ang Diyos. Ang paglipol kay Sennacherib. Pagkatapos, nagpadala si Isaias na anak ni Amoz ng mensahe kay Hezekiah ng ganito, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, narinig ko ang panalangin mo tungkol kay Haring Sennacherib ng Assyria. Ito ang sinabi ko laban sa kanya. Pinagtatawanan at iniinsulto ka ng mga naninirahan sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Umiiling-iling sila sa paghamak sa iyo habang nakatalikod ka. Sino ba ang hinahamak at nilalapastangan mo? Sino ang pinagtataasan mo ng boses at pinagyayabangan mo? Hindi ba't ako, ang banal na Diyos ng Israel? Kinutya mo ako sa pamamagitan ng iyong mga sugo. Sinabi mo pa, sa pamamagitan ng aking maraming karwahe na akyat ko ang matataas na bundok pati na ang tuktok ng bundok ng Lebanon. Pinutol ko ang pinakamataas na mga puno ng sidro at natatanging cypress nito. Nakarating ako sa tuktok nito na may makapal na kagubatan. Naghukay ako ng balon sa ibang mga lugar at uminom ng tubig mula rito. Sa pagdaan ko, natuyo ang mga sapa sa Ehipto. Totoong winasak mo ang mga napapaderang lungsod. Pero hindi mo ba alam na matagal ko nang itinakda iyon? Mula pa noon, naplano ko na ito at ngayon, ginagawa ko na ito. Ang mga mamamayan ng mga lungsod na iyong nilipol ay nawalan ng lakas. Natakot sila at napahiya, para silang mga damo sa parang namadaling malanta, o mga damong tumutubo sa bubungan ng bahay na pagkatapos tumubo ay nalanta rin agad. Pero alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Kung saan ka nananatili, kung saan ka galing, kung saan ka pupunta, at kung gaano katindi ang galit mo sa akin.
Dahil narinig ko ang galit mo at ang pagmamayabang sa akin. Lalagyan ko ng kawit ang ilong mo, at babusalan ko ang bibig mo. At hihilahin ka pabalik sa iyong pinagmulan, sa daan na iyong tinahak. Sinabi pa ni Isaias kay Hezekiah, ito ang tanda na iingatan ng Panginoon ang Jerusalem sa mga taga-Assyria. Sa taon na ito, ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumutubo lang ang kakainin ninyo, at sa susunod na taon ang mga bunga naman ng mga tanim na tumubo mula sa dating tanim. Pero sa ikatlong taon, makakapagtanim na kayo ng trigo at makakaani. Makakapagtanim na rin kayo ng mga ubas at makakakain ng mga bunga nito. At ang mga natirang buhay sa Juda ay muling uunlad, katulad ng tanim na nagkakaugat ng malalim at namumunga. Sapagkat may mga matitirang buhay na mangangalit mula sa Jerusalem, sa bundok ng Zion. Titiyakin ng Panginoong makapangyarihan na ito ay magaganap. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria, hindi siya makakapasok sa lungsod ng Jerusalem, ni hindi makakapana kahit isang palaso rito. Hindi siya makakalapit na may pananggalang o kaya ay mapapaligiran ang lungsod para lusubin ito. Babalik siya sa pinanggalingan niya, sa daan na kanyang tinahak. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing hindi siya makakapasok sa lungsod na ito. Iingatan at ililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Kinagabihan, pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang 185,000 kawal. Kinaumagahan, paggising ng mga natitirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay. Dahil dito, umuwi si Sennacherib sa Nineveh at doon na tumira. Isang araw, habang sumasamba si Sennacherib sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya ng kanyang dalawang anak na lalaki na sina Adramelech at Sharezer sa pamamagitan ng espada at tumakas ang mga ito papunta sa Ararat. At ang anak niyang si Esarhaddon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ikalawang Hari Kapitulo 20. Ang pagkakasakit ni Hezekiah. Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi ng Panginoon na magbilin ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung papaano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At umiyak siya ng husto. Nang hindi pa nakakaalis si Isaias sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka kay Hezekiah, na pinuno ng mga mamamayan ko at sabihin mo ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng ninuno mong si David, narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo kaya pagagalingan kita. Sa ikatlong araw mula ngayon, makakabangon ka na at makakapunta ka sa templo ng Panginoon. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay mo. Ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil kay David na aking lingkod. Sinabi ni Isaias sa mga utusan ni Haring Hezekiah na tapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. Noong hindi pa gumagaling si Hezekiah, nagtanong siya kay Isaias, ano ba ang magpapatunay na gagaling ako at makakapunta sa templo ng Panginoon sa ikatlong araw mula ngayon? Sumagot si Isaias, ito ang tanda na ibibigay ng Panginoon na magpapatunay na tutuparin niya ang pangako niya. Pumili ka sa dalawang ito, otres ng 10 hakbang ang anino ng araw sa orasan o aabant ng 10 hakbang. Sumagot si Hezekiah, mas madaling umabant ng 10 hakbang ang anino, kaya paatresan mo na lang ito ng 10 hakbang. Kaya nanalangin si Isaias sa Panginoon at pinaatres ng Panginoon ng 10 hakbang ang anino ng araw sa orasan na ipinagawa ni Ahaz. Ang mga mensahero mula sa Babilonya. Nang panahong iyon, nabalitaan ni Merodach Baladan na anak ni Haring Baladan ng Babilonya na nagkasakit si Hezekiah. Kaya nagpadala siya ng mga sulat at regalo kay Hezekiah. Malugod na tinanggap ni Hezekiah ang mga sugo, at ipinakita niya sa mga ito ang lahat ng mga bagay sa tagwan ng kayamanan niya ang mga pilak, ginto, sangkap, magagandang uri ng langis, mga armas at ang iba pa niyang mga kayamanan. Wala ni isang bagay sa palasyo o kaharian ang hindi niya ipinakita sa kanila. Samantala, pumunta si Propeta Isaias kay Haring Hezekiah at nagtanong, saan ba nanggaling ang mga taong iyan at ano ang kailangan nila?
Sumagot si Hezekiah, nanggaling sila sa malayong lugar, sa Babilonya. Nagtanong pa ang propeta, ano ang nakita nila sa palasyo mo? Sumagot si Hezekiah, nakita nila ang lahat ng bagay sa palasyo ko. Wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko ipinakita sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Isaias kay Hezekiah, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon, darating ang panahon na dadalhin sa Babilonya ang lahat ng kayamanan sa palasyo mo, pati ang lahat ng naipon ng mga ninuno mo na nariyan pa hanggang ngayon. Walang matitira, sabi ng Panginoon. At ang iba sa mga susunod na lahi mo ay bibihagan at magiging alipin sa palasyo ng hari ng Babilonya. Ang akala ni Hezekiah ay hindi pa mangyayari iyon, kundi magiging mapayapa at walang panganib sa kapanahunan niya. Kaya sinabi niya kay Isaias, maganda ang mensaheng iyon ng Panginoon na sinabi mo sa akin. Ang katapusan ng paghahari ni Hezekiah. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Hezekiah, at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pagpapagawa niya ng imbakan ng tubig at dinadaluyan nito papunta sa lungsod ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Hezekiah, ang anak niyang si Manase ang pumalit sa kanya bilang hari.